Ang ating city engineer. Sa lahat ng mga konsehal na narito ngayon, lahat ng mga chairman na nakita ko, halo-halo mga distrito, magandang umaga sa inyo lahat. Alam niyo, nakakatuwa at masarap sumuporta sa isang alkalde ng design ng ating magiging DRRMO Flood Monitoring Command Center. Parang kahit papaano, matitikman natin ang konting Singapore dito sa Maynila. Kaya palakpakan natin ang ating alkalde na si Yorme Isko Moreno Magoso. Alam niyo, bilang vice-alkalde ninyo, ina ng City Council, makakaasa po kayo na dahil naniniwala po ako sa direksyon ng administrasyon ko, kasama ng ating mga councilors, buong buo po namin susuportahan si Yorme Isko Moreno Magoso. Dahil, alam ko po, na ang suporta namin na buong ibibigay sa kanya ay suporta po namin sa inyo. Dahil alam namin at may tiwala kami na ang trajectory at ang 9 years or 10 years na sinasabi niya na tatayuan niya tayo, naniniwala ako na unti-unti talaga may tataas natin ang antas na pamumuhay ng bawat Manilenyo at tatangos ang ilong natin na tayo mga Manilenyo. At naniniwala rin ako na makakamtan natin na maging parang Singapore balang araw. Anyway, nandito ako para ipakilala ang isang tao na alam kong kilala niyo. Pero, ang akin, base sa nakita ko sa aming pagtatrabaho magkasama ng ilang buwan, nakita ko na meron siyang isang salita at meron siyang isang puso na talagang tatayuan niya ang mga Manilenyo. Kaya alam ko, maaari tayong lumabas ang pinakamagaling na mayor sa buong Pilipinas. Kaya hindi ko na po hahabaan ang sasabihin ko dahil alam namang kilala niya na si Yorme. Kaya palakpakan natin ang ating pinakamamahal na si Yorme Isko Moreno Magoso. Opo, maraming salamat. Palakpakan natin ang ating Vice Mayor G. At ang ating mga konsyal, ang Tercera Distrito, PAP, at ang ating mga barangay chairman sa 3rd District at buong Maynila na dumako pa rito, ang lalayo. Tondo, Santa Mesa, San Andres. Kompleto na rito halos lahat. Welcome po kayo sa 3rd District of Manila. Mga kalawad, Secretary Treasurer at special mention yung mga XO. Mga balagong sa gabi, yan talaga mga katulong natin na bigay ng tulong yun sa mga what you call peligro-liora ng ating para barangay. Dito po tayo ngayong umaga. Tinahanda ang ating syudad sa mga hamon ng nagdaan. Katulad halimbawa ng matinding pagbaha. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong Metro Manila. This facility will empower our people to have a proper data, what you call data management and monitoring of flood water going around our city, riverside, and creekside. And this facility may, particular to, may save lives with accurate data, timely action, and information. I think we may save lives and property during challenging, not years, but every year of our life. Kasi every year may bagyo. Kaya minabuti namin, ano ba ang pwedeng gawin ng pamahalang lungsod o ng lokal na pamahalaan sa suliranin ng flood control? While the national government is addressing it now, ano yung mga bagay naman na pwedeng gawin ng bawat lokal na pamahalaan upang maging bahagi ng solusyon, hindi para ituro ang daliri. Here we are today. Whether
nature o pagtatanim ng mga halaman sa ating kapaligiran, whether technology, whether facility, and of course, our human resources in the city of Manila. Kaya pumanatag kayo, hindi lang tayo sa teknolohiya at mga halaman o nature. Humahanap ng tulong upang maging bahagi ng solusyon, bagkos pinalalakas din natin ang kasanayan ng ating mga bahagi ng pamahalaan, particular na ang ating human resources. With the facility above of this building, we may have more data analytics, measuring problem, projecting plans, and cushioning a great action plan to cushion masamang magiging epekto ng isang hamon sa ating pamayanan. So, yan po ay mga paghahanda o mga gamit na in my own little way that I acquired going to school and places across the globe and begging whatever we can adopt in our community. This is where they started. With the right data, you can create right action plan. Hindi na to yung alam yung pupunta ka sa Popiaps. Upo ka doon sa isang lamesa at tawa ka ng bolang bilog. Bolang bilog, huwag tutulog-tulog. Baby, oho. Nanonood kayo ng araw. Hindi na natin kailangang hulaan. Our leaders in the respective agency will have enough tools na ibagay naman sa limited resources natin and efficiently confronting our recurring yearly problem. And it's all about saving a life. Lives better, but every life, every person, every human being that we may and can save is one success. Or kumbaga sa mga shout out sa mga naglalaro sa lupa. May tarya. May guhit ka. Tingin ko yun po ay isang katagumpayan ng sino mang Pangalawa, as you all know, pareho naman tayo halos lahat dito. Hindi naman magkakaiba lugar natin, kaya very unique ang Maynila. Isa sa malaking suliranin ng mga barangay. Kayo to, you know this very well, is yung mahirap nating nasasakupan na may 1 por 2 metro kwadrado na tirahan. O nakikipisan lang. 3, 4 sila sa pamilya. Higaan, chichaan, echasan, kusina, at yun na yung buong bahay. Like katulad ng bahay. Isa sa nagiging suliranin ng mga barangay, walang maburulan. Sa eskinita na lang, o sa labas ng barangay hall, o minsan sa barangay. Yung iba naman maswerte. Magaganda ang mga barangay hall, medyo malalaki. At yung ibang barangay naman, nagpapagawa pa ng chapel. But 896 barangay. Just imagine, all over the city. Talagang minsan sumasakit ang ulo ni Kagawad, ni Chairman, pag nilalapitan sila, saan po namin ibuburo? Kaya ako minsan sa eskinita. Kaya ako, I think yung iba sa inyo, na-experience na. Patay na. Inililigtas pa.
pag may sunog, o binubuhat yung patay, baka matus ka eh. O yung experience ko sa Damka, mga taga Santa Mesa, pinasok ng tubig yung Damka, wala makapasok na pamana. And I've showed them how to do it. Ewan ko kung nakita niyo yung litrato na yun about 7-10 years ago. We went inside in the middle of Damka kasi pumasok na yung what you call San Juan River. Pumasok na. Ano yun? Tabo eh. Parang planggana ho yung Damka eh. Pagpasok ng tubig nun, tatagal po yun. May burol. Buti naman yung kabaong lumulutang sa baha. But, you know, it may sound funny and come to think of it in hindsight, isang hirap talaga maging mahirap. Sa totoo lang. Yun naman inire-request ng mga taong bayan. To address such possible incident. Now, the poor people, ang mga mahihirap nating mga taga-lungsod ay magkakaroon na ng fully air-conditioned public burulan sa tabi ng sementeryo. Sa lahat ng pamilya sa future, magdala kayo ng jacket. Hindi aircon. Giginawin yun. Opo, we opted to, inisip namin na tugunan yung kahilingan ng mga may hirap nating kababayan at yung inire-request ng mga barangay official na kumare magkaroon na ng sentro na burulan. Walang tosgas. Dadalhin nyo lang yung bangkay nyo sa kasarili nyo. O pagkayari, mamimili na kayo. Dalawa titira sa inyo. Apoy o uod. Dalawa lang. Isang kempot mo lang. Lilibing mo na todits. O gusto mo naman, iuwi yung isang kultura na maiuwi mo yung ash or abo. Isang kempot lang. Isang apak lang nasa libing. So there will be a public chapel dedicated to, particular to, the poor people or families in Manila. Dahil kahit mahirap ka at patay ka na, we, the government, must give back dignity. Kailangan maibalik natin ang dignidad sa labi ng mga kapwa natin Manileño. Mano pa yung mga bangkay na nakikita natin na tumimbwang na lang sa kalsada, hindi dahil sila pinatay, kundi sila yung mga pakalat-kalat na isang araw, bumigay na lang ang kanilang katawan. Always give dignity to human being. Pangatlo, isa sa malaking problema ng mga mahihirap nating kababayan, yung unclean body. Umabot tayo sa sitwasyon ng pag-upo ko, nakakita ko mga kusyal, nakakita ko ng tapa. Kaya halos kulay tapa na yung bangkay. Just imagine that it's you. Nobody claimed. And you're just being stored na nakasako, nakatela. I mean, one, yung sanidad for the living person, but the dignity sa buhay ng tao o sa labi, kahit bangkay yan, may dangal yan. And for the first time, this facility also will build a coroner's office where yung mga labi na matagal na tatenga ay maaalagaan
ng inyong pamahalang lungsod sa isang maayos, tama na pasilidad. So, mga kababayan, patuloy kong dinidinig sa mga manunod ang inyong mga kahilingan na sana ay merong ganito, sana ay merong ganyan. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng sana ninyo, tutuparin ko, ay sana lang ang problema. Sabi na lang ang problema. Pero, we will do our best in our own little way. In the speed of light, meron ng pasilidad sa hihingi sa inyo na tulong. At yung mga halos linggo-linggo o buwan-buwan yung suliranin bilang barangay official is now being addressed by your city government. And the request of our people na magkaroon ng disenteng burulan. Ano ito? Sino nakapunta sa PAS? PAS, funeral. Nakapunta na kayo. O, yung mga, ano yung burol, yung online. Anong company? St. Peter, visualize it. At that level, mahirap na pamilya will have the best last days, at the very least that we can do to their loved ones. Nakapiling. So yan ang commitment namin sa inyo. And go, spread the word that in the near future, one way or another, it may help your constituency. So today, maraming salamat sa inyo. Sino pa may birthday ngayon, January? May birthday sa inyo? Makikita tayo mamaya. Mamaya. Kasi hindi tumama yung January last year eh. July ako nag-mayor eh. But we'll continue. So, sa mga may birthday, nakasan nyo ang loob nyo. Padamihin nyo pa yan. Because I want you to see. I want you to be part. Gusto ko yung makita at maging bahagi kayo. Unti-unti ng pagbangon ng lungsod. Because I know deep inside you, in the beginning, you really wanted to serve your people. And together, we can serve them better. Kaya, sa may mga birthday, pakapi kayo. Happy birthday to you. Maraming salamat. Sana huwag kayo magsawa na tugunan ang aking panyaya. Dahil umanatag kayo, mga batang Maynila, mga barangay official na nandito. Baka linggo-linggo tayo magkita ngayon. Yes. Everything that we have planned before and that we have planned for growth of the city will happen and start happening in 2026. We will. So, I want you to be part of those things. Witness it from the ground up. Pipilitin natin mag-inam upang ikalugod naman ng mga nagbabayad ng buwis na ang pananalapi na kanilang inintrega pinagkatagwala sa pamahalang lungsod ay maibalik sa kanila through many forms of services for immediate, mid, and long-term needs of our people. So maraming salamat sa oras ninyo at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal at pagpalain lahat ng ating mga kababayan sa lungsod ng malusog na pangangatawan. Magandang umaga, Manila! Thank you. Ito naman po ngayon ay isisilit sa isang action.
Ganap na pong naibaon at tatakpan na lamang po ito. At sa lahat po ng ating mga kasama ngayon, mayroon po tayong pagkakataon for photo opportunity. Kasama po ang ating butihing alkalde, ang ating minamahal na vice mayor at ang mga councilors. Gagawin po natin ito row by row. Chairman, guide me out. Benta, anong balita?